Kanina na ikwento mo, wala na ang nanay mo. Puso sa pusong tanong, nung nawala ang nanay mo, nagtanong ka ba sa Diyos kung bakit maaga siyang kinuhospital? Kit, bilang palabang babae, ano ang kinakatakutan mo sa buhay? Yung ngayon, sa buhay ko ngayon, yung mawala ako sa grupo. Kasi minahal ko na talaga sila. At yung grupo, ito kasi yung lakas ko ngayon. Itong grupo yung nagbigay sa akin ng drive para gawin ko kung ano yung kaya kong gawin, kung ano yung kaya ko pang ipakita sa tao. At yung unity, iba po kasi hindi po kami sisters by blood, pero by heart po. Solid po yung grupo namin. Wala na po akong ibang masasabi kundi sobrang mahal ko po itong grupo na to. Okay. Nabanggit mo solid. Kapag binabalikan mo ang iyong nakaraan, solid na karanasan ng buhay. Anong kwento ng karanasan mo sa buhay ang bit-bit mo ngayon na inihaharap mo ang sarili mo sa publiko? Nung nawala po kasi yung mother ko, nawalan ako ng gana. Na parang sarili ko na lang yung iniisip ko. So ngayon, ito po yung naging motivation ko. Na ipagpatuloy kung ano yung ibinigay sa akin. Para maipakita ko sa tao kung sino ako at yung talent. Para ma-share ko po, para maka-inspire kami as a group ng mga tao na gustong gawin yung ginagawa namin pero hindi po sila capable. Naniniwala po ako na marami sa mga nanonood sa amin is proud po sila at na-inspire sila kung ano man po yung pinapakita namin sa kanila. Kit, binago ka ba ng grupong Velvet? Opo. Kasi naging independent po ako. Tapos nagkaroon ako bigla ng mga kapatid. So, etong grupo na to, kahit nakakapagod yung biyahe ko, kasi ako po, isa po sa pinakamalalayo sa amin. Lahat naman po kami actually, iba't ibang lugar, pinanggaling. Pero pag andito na, kahit pagod ka sa biyahe, tatawa ka, ngingiti ka. Yung pagpupursige mo na pag nag-rehearse, puspusan talaga. After nun, pag nag-usap-usap kayo, parang, ano mo po yun, yung genuine lumalabas sa'yo na hindi mo kailangang magpakita ng tao para gustuin ka nila. Yun po. Okay. Kit, hanggang kailan mo ipaglalaban ang grupo mo? Hanggat buhay ako. Hanggat andito ako. Hanggat kaya kong ipakita. Hanggat kaya namin ipakita sa mundo kung sino talaga kami at kung ano yung advocacy ng Velvets. Kit, matahasang tanong, natatakot ba kayo na hindi magmarka ang inyong grupo sa mundo ng musika? May part sa akin na yes, may part sa akin na no. Yes po, kasi ayun po, na parang hindi naman pag sinabi, ito, grupo na to, sisikat naman talaga agad yun. Kumbaga, syempre, sa part namin, tao kami. Yun din nung isa, hindi kami mag-sugarcoat, yun din ang gusto namin mangyari sa amin. Sumikat. May part naman sa akin nandun. Kasi, marami pa kaming pwedeng gawin. Marami pa kaming pwedeng pakita sa group. At yung individual, marami kaming mga talents pa na kaya naming ipakita at i-showcase i-showcase sa tao dahil binigay na yun ni Lord sa amin. Hindi para i-keep namin yun sa sarili namin, kundi para ipakita sa lahat na kami po yung Velvets. Kit, 5 babae, iba't ibang karakter, iba't ibang persona. Tahasang tanong, handa ka ba magpatawad sa isang kagrupo mo kapag nagkasala sa iyo na nagdulot sa iyo ng malalim na sugat sa puso? Naniniwala po ako na lahat naman yun it takes time. Pero hindi ibig sabihin nun na nagkaroon kayo ng hidwaan, matatapos na agad doon. Kumbaga, ano na po kayo na. Okay, dahil kaaway kami or nagkatampong kami, wala na yung grupo. Hindi po ganun. Okay. Kumbaga po, para sa akin po, maging professional po sa ginagawa. At yun nga po, mahalin yung grupo.
Kit, hanggang kailan mo nakikita ang puso mo na mamahalin sila? Hanggang andito ako. Kasi ano po nawalan man ako ng nanay. Nagkaroon naman ako ng mga kapatid. Kikay. Papakita sa'yo na totoong nagkikare sa'yo. Sige. Naaaninag ko sa iyong katauhan ng kasiyahan, no, sa pagiging miyembro ng Velvet. Pero bago ang aking mga mapangahas na tanong, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang mga nanonood sa kwentong Pilipino na suportahan ang inyong grupo at sundan ang inyong mga social media account. Ayan, bago ko po yung mga social media po namin at gusto ko lang pong sabihin na maraming salamat, Sir Blue Roy po, sa pag-invite sa amin dito. At hindi dahil po sa inyo, syempre, hindi rin kami makikilala ng mga viewers niyo po, no? So, ayun po, I'm Velvet Kit po. Iniimbitahan ko po kayo na please po na i-like and follow po yung aming social media pages. Velvet's po, Velvet's official page. VLVTZ po siya sa Facebook. Ayan, and also po sa aming Instagram, TikTok, and YouTube account. Gusto ko rin pong pasalamatan na i-promote po yung aming mga sponsors. Ang Sunny Hair po, si Miss May po, ang fashionista salon and spa. Ang aming aesthetic clinic, ang Liternel Medical Aesthetic Clinic po. Located po yan sa Ayala Feliz po, third floor. Ayan. So, ayun po, yung mga aming individual pages po sa Facebook, please pa-like po and follow po. At doon nyo po makikita yung mga upcoming events po namin, tsaka yung mga, syempre po, yung mga i-uploads pa po na mga pasabog. Pa-follow po Velvet Kit, Velvet Lara, Velvet Demi, Velvet L, and Velvet B. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Kit, no, sa pagiging tulad ng sinabi ko kanina, tutungo tayo sa mapangahas na tanong. Unang mapangahas na tanong, kanina na ikwento mo, wala na ang nanay mo. Puso sa pusong tanong, nung nawala ang nanay mo, nagtanong ka ba sa Diyos kung bakit maaga siyang kinhospital? Yes. Yes, hindi po ako maglalag. Yes. Kasi bata pa po ako nun. Kailangan ko pa ng guide. Kailangan ko pa ng nanay. Ngayon po, naisip ko nga, kung nabubuhay siya, sure po ako, 100% sure, proud na proud po siya sa akin. Okay. Hypothetical question at mapangahas na tanong, Kit. Halimbawa lamang sa harapan mo, ipinakita ng isang diwata, ginto at kumikinang na bituin. Saan ka papanig? Sa kumikinang na bituin, kasi naniniwala akong velvet siya. Okay. Yes. Okay. Maraming salamat, Kit, bilang pagtatapos ng usapan natin ngayon. Sa dulo ba ng paglalakbay ng inyong grupo, naniniwala ka ba na may posisyon kayo sa mundo ng musika at pagtatanghal? Yes na yes. Okay, maraming salamat, Kit. Ayan mga Kapilipino, nakasama po natin Velvet Kit ng Velvet po. Muli po, maraming salamat po. Ako si Blue Roy at ito po ang Kwentong Pilipino.